Ang yaya ay bigla na lamang tinanggal sa trabaho, ngunit ang isiniwalat ng anak ng milyonaryo ay nagbago ng lahat. Tahimik na nakatayo si Gabriela sa likurang pasukan, may hawak na maleta sa isang kamay at wasak na puso sa kabila. Sa loob ng 3 taon, inalagaan niya ang munting batang iyon na parang sarili niyang anak. At ngayon, nang walang babala o paliwanag, pinapaalis na siya. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi habang tinatamaan ng mainit na sikat ng araw ang kanyang likod. Ngunit sa loob niya ay malamig at hungkag ang pakiramdam. Bakit? Bulong niya, sabay lingon sa mansyon na minsan ay naging ligtas niyang tahanan. Walang nagbigay sa kanya ng dahilan, isang sobre lamang na may huling sahod at malamig na mensaheng ipinahatid ng kasambahay. Gusto ni G. Rogelio na umalis ka ngayon. Hindi man lang siya pinayagang magpaalam kay Isabela, ang 5 taong gulang na batang gabi-gabing humihiling ng awit bago matulog. Mabagal na naglakad si Gabriela patungo sa tarangkahan, hinihila hindi lamang ang kanyang maleta, kundi pati ang bawat mahalagang alaala. Mga umagang naghahanda ng paboritong almusal ni Isa, mga hapon sa hardin na humahabol ng mga paru-paro, at mga gabing inaalo niya ang bata kapag umiiyak ito dahil sa pangungulila sa ina. Namatay si Valentina, ang ina ni Isa, sa isang aksidente sa sasakyan ng 2 taong gulang pa lamang si Isa. Simula noon si Gabriela ang naging lahat para sa kanya, ang kanyang aliw, sandigan at ang babaeng muling nagpaalala sa kanya kung ano ang pakiramdam ng mahalin. At ngayon, bigla na lamang itong nawala, parang usok na dumudulas sa pagitan ng mga daliri. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Rogelio Mendoza si Gabriela habang naglalakad sa hardin. Mariin ang kanyang panga, sinusundan ng kanyang maiitim na mata ang bawat hakbang. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang umalis si Gabriela. May nagsasabi sa kanyang mali ito, ngunit patuloy na umuukilkil sa isipan niya ang boses ni Teresa, nilalason ang kanyang mga iniisip. Ito ang pinakamabuti para kay Isabela, sabi ni Teresa noong umagang iyon, suot ang pamilyar niyang ngiting mapanghikayat. Ang batang tulad niya ay nararapat sa isang tunay na governess, hindi sa isang probinsyanang babae. At saka, nakita ko kung paano tumingin si Gabriela sa'yo. Hindi iyon angkop, napataas ang kilay ni Rogelio. Ano ang ibig niyang sabihin kung paano siya tinitingnan ni Gabriela? Wala naman siyang napansing kakaiba. Palagi namang magalang, mabait at puno ng pagmamahal si Gabriela para kay Isa, hindi sa kanya. Gayunpaman, nagtanim ng alinlangan ang mga salita ni Teresa sa pagod na niyang isipan. Mga buwang walang humpay na trabaho, walang katapusang pulong, at ang sakit ng pagkawala kay Valentina, lahat iyon ay nagpahina sa kanya. Wala na siyang lakas para kwestiyunin pa. Kaya nilagdaan niya ang mga papeles ng pagpapatalsik at hinayaan si Teresa na asikasuhin ang lahat. Ngayon, habang pinapanood niyang huminto si Gabriela sa harap ng pinto upang punasan ng luha, may kakaibang kirot na sumiksik sa kanyang dibdib. Pagkakasala ba yon? Pagsisisi? Tinalikuran niya ang bintana. May pulong siya makalipas ang 1 oras. Wala siyang oras para sa mga distraksyon. Samantala sa itaas ng bahay, tahimik na nakaupo si Isabela sa sahig ng kanyang silid. Mahigpit na yakap ang stuffed bunny na ibinigay ni Gabriela noong ika-4 niyang kaarawan. Hindi niya maintindihan kung bakit umalis si Gabri nang hindi man lang nagpaalam. Bakit hindi siya pinayagang makita ni Daddy? At bakit parang masayang-masaya si Teresa noong umagang iyon nakangiti sa kusina? Babalik si Gabri, bulong niya, mas mahigpit pang niyakap ang kuneho. Palagi naman siyang bumabalik. Ngunit lumipas ang oras, natapos ang araw, at hindi na bumalik si Gabriela. Nang gabing iyon, isang bagong babae ang pumasok sa kanyang silid. May mahigpit itong mukha at matalim na boses. Inutusan niyang matulog si Isa, ngunit hindi kumanta.
Nasaan si Gabri? Tanong ni Isa, puno ng luha ang mga mata. Hindi na nagtatrabaho rito ang dati mong yaya. Malamig na sagot ng babae. Ako na ang bahala ngayon, matulog ka na. Nakahiga si Isabela ng maraming oras, tahimik na umiiyak sa kanyang unan, walang dumating para punasan ang kanyang mga luha. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin ni Rogelio ang mga pagbabago. Hindi na tumatawa si Isabela, hindi na siya tumatakbo sa mga pasilyo o naglalaro sa hardin. Halos hindi na kumakain at puro mahihinang oo o hindi na lamang ang sagot. Ang bagong governess, rekomendasyon ni Teresa, ay tiniyak sa kanyang ayos lang ang lahat. Sabi nito, kailangan lang daw ni Isa ng disiplina at rutina. Ngunit alam ni Rogelio ang totoo. Hindi lang ito simpleng lungkot, may malalim na mali. Isang gabi matapos ang tahimik na hapunan na halos hindi ginalaw ni Isa ang kanyang pagkain, nagpasya si Rogelio na siya mismo ang magpatulog sa anak. Matagal na ring panahon mula nang gawin niya yon. Palaging inuuna ang trabaho. Ipinauubaya niya ang lahat sa iba. Gusto mo ba ng kwento ngayong gabi? Marahan niyang tanong, umupo sa tabi ng kama. Umiling si Isa at niyakap ang kanyang stuffed bunny. Kumakanta dati si Gabri para sa akin, bulong niya. Tumama ang pangalang iyon kay Rogelio na parang sampal. Noon lang muling nabanggit ni Isa si Gabriela mula nang umalis ito. Isa, kinailangan umalis ni Gabriela, mahinahon niyang sabi. Pero inaalagaan ka na ngayon ni Jinyang Mendez at ayoko sa kanya. Putol ni Isa matatag ang boses. Masama siya at masama rin si Teresa. Nagulat si Rogelio. Bakit mo nasabi yan, mahal? Tumingin si Isa sa kanya gamit ang malalaki nitong mata. Katulad ng sa kanyang ina. Nag-alinlangan siya sandali, tila nagdadalawang isip kung magsasalita. Pagkatapos, lumapit siya at bumulong. Nakita ko si Teresa noong araw na iyon, Daddy. Noong naglilinis si Gabri ng opisina mo, pumasok si Teresa at inilagay ang gintong relo mo sa bag ni Gabri, iyong bigay ni Mami. Tapos sinabi niya kay Aling Carmen na ninakaw daw iyon ni Gabri. Napatigil si Rogelio, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang gintong relo ni Valentina, ang relo na sinasabing natagpuan sa bag ni Gabriela sa isang inspeksyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya tinanggal. Walang tanong, walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Sigurado ka ba, Isa? Nanginginig niyang tanong. Oo, Daddy. Nagtatago ako sa ilalim ng mesa mo, naglalaro. Nakita ko ang lahat, hindi hinawakan ni Gabriela ang relo. Si Teresa ang gumawa niyon. Parang huminto ang mundo. Naniwala siya sa kasinungalingan. Pinalayas niya ang babaeng nag-alaga sa kanyang anak na parang isang ina. Bulag niyang pinagkatiwalaan si Teresa. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong niya, hawak ang maliliit na kamay ng anak. Kasi sabi ni Teresa, kapag nagsabi ako, ipapakulong daw si Gabri, bulong ni Isa, basag ang boses. Natatakot ako, pero miss na miss ko na si Gabri. Gusto ko siyang bumalik. Ang lungkot ni Rogelio ay napalitan ng galit. Mula pa sa simula, minamanipula na siya ni Teresa. Pumasok ito sa buhay niya na nagpapanggap na matagal ng kaibigan ni Valentina. Nag-alok ng aliw at dahan-dahang inimpluensyahan ang lahat. Nagmumungkahi ng mga pagbabago, kinukwestiyon ang papel ni Gabriela at nagbubulong ng mga duda sa kanyang tainga. At siya, gaya ng isang hangal, ay naniwala sa lahat. Tumayo siya ng may matinding pasya. Kailangan niyang hanapin si Gabriela, kailangan niyang humingi ng tawad, kailangan niyang pakiusapan itong bumalik. Ngunit bago iyon, kailangan niyang harapin si Teresa. Makinig kang mabuti, Isa, sabi niya, marahang hinaplos ang pisngi ng anak. Tama ang ginawa mo sa pagsasabi sa akin, hindi makukulong si Gabri. At hinding-hindi nalalapit sa iyo si Teresa, ipinapangako ko. Tumango si Isabela, may munting kislap ng pag-asa sa kanyang mga matang puno ng luha. Babalik si Gabri, Daddy. Huminga ng malalim si Rogelio. Hindi niya alam kung nasaan si Gabriela.
ni hindi niya alam kung gugustuhin pa nitong bumalik matapos ang lahat. Ngunit buo na ang kanyang pasya. Hahanapin ko siya, bulong niya, at iuuwi ko siya. Nang gabing yon, matapos makatulog si Isa na may munting ngiti sa labi, nagtungo si Rogelio sa kanyang opisina at dinampot ang telepono. Wala siyang pakialam kung gaano nakagabi. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Alam niyang hindi na siya pwedeng maghintay. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Rodrigo, kailangan kong magsiyasat ka tungkol kay Teresa Villanueva. Maring sabi ni Rogelio, walang sinasayang na kahit isang segundo. Lahat, ang kanyang pinagmulan, mga koneksyon, at ang tunay niyang motibo, kailangan ko ang buong katotohanan at kailangan mo ring hanapin si Gabriela Santos, ang dati kong empleyada. Dapat ko siyang matagpuan. Apurahan ito. Agad na naramdaman ni Rodrigo, ang kanyang abogado at pinakamatagal na kaibigan, ang bigat ng kanyang tinig. Bigyan mo ako ng isang araw, sagot niya. May nangyari ba? Tumingin si Rogelio sa madilim na hardin, ang parehong lugar kung saan madalas niyang makitang tumatakbo si Gabriela kasama si Isabela, nagtatawanan at naglalaro. Ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko, Rodrigo, sabi niya sa mababang tinig. At kailangan ko itong itama bago pa mahuli ang lahat. Malayo roon, nagising si Gabriela sa tunog ng mga kampana ng simbahan na umaalingaw-ngaw sa maliit na bayan. Ang munting silid na inuupahan niya sa bahay ni Doña Carmela ay amoy singaw at tamales. Ang mga tamales na ginagawa ng kanyang landlady tuwing umaga upang ibenta sa palengke. Malayo ito sa marangyang mansyon ng mga Mendoza, ngunit kahit papaano may bubong siyang masisilungan. Umupo siya sa gilid ng lumang kama, nakatitig sa kanyang mga kamay. Ang parehong mga kamay na dati nagtirintas ng buhok ni Isabela, naghahanda ng mainit na tsokolate at yumayakap sa bata tuwing hindi ito mapakali sa gabi. Ngayon, wala na ang lahat ng iyon. 2 linggo na ang lumipas mula nang siya'y tanggalin sa trabaho, ngunit sariwa pa rin ang sakit, parang kahapon lang nangyari. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng trabaho. Nawala sa kanya si Isabela, ang munting batang iyon, ang naging buong mundo niya, ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, ang liwanag na nagpapagaan sa kanyang mabibigat na araw. At pagkatapos, nang wala man lang paalam, bigla itong inalis sa kanya. Mas masakit pa ron ang maling paratang, isang magnanakaw. Ang salitang iyon ay parang sariwang sugat na patuloy na mahapdi. Hindi siya kailanman nagnakaw sa buong buhay niya. Palaging sinasabi ng kanyang ina, pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa na para sa mga mahihirap, ang katapatan ang tanging bagay na hindi kayang agawin ng kahit sino. At ngayon, sinira ang kanyang pangalan ng isang kasinungalingan na wala siyang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Naglakad si Gabriela patungo sa sulok ng silid kung saan nakasabit ang isang basag na salamin sa ibabaw ng maliit na lababo. Ang refleksyong tumingin pabalik sa kanya ay pagod. May maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata at namamagang talukap dahil sa labis na pag-iyak. 26 na taong gulang pa lamang siya, ngunit tila pinatanda siya ng dalamhati. Alam niyang kailangan niyang bumangon muli, hindi magtatagal ang huling bayad na natanggap niya at hindi siya pwedeng manatiling nagtatago sa munting silid na iyon, nilulunod ang sarili sa lungkot. Ngunit sa tuwing naiisip niyang mag-alaga muli ng ibang bata, mukha ni Isabela ang pumapasok sa kanyang isipan at muling dumadaloy ang mga luha. Nang umagang iyon, tinulungan niya si Doña Carmela na magbuhat ng mga basket ng tamales patungo sa pwesto nito sa palengke. Pinilit ni Gabriela na manatili sa kasalukuyan. Palaging nagbibigay aliw sa kanya ang mataong palengke mula pa noong siya'y bata. Ang makukulay na prutas, ang amoy ng sariwang mga damo, at ang palakaibigang sigawan ng mga tindero, lahat iyon ay nagpapaalala sa kanya ng tunay na Mexico, malayo sa karangyaan at mga mansyon.
Inaayos pa lamang niya ang mga tamales sa mesa nang marinig niya ang isang boses na hindi niya narinig sa loob ng ilang linggo at agad siyang napatigil. "Gabriela, ikaw ba talaga yan?" Lumingon siya at nakita si Lucia, isa sa mga kusinera ng bahay ng mga Mendoza at isa sa pinakamabubuting babaeng nakilala ni Gabriela. "Lucia," bulong niya na bara ang lalamunan sa damdamin. Mabilis na lumapit si Lucia at mahigpit siyang niyakap. "Naku, mahal! Hinanap kita sa lahat ng lugar. Ayaw ibigay ng kahit sino ang tirahan mo. Ipinagbawal kami ng ahas na si Teresa na makipag-usap sa iyo." Bahagyang kumalas si Gabriela, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. "Anong nangyayari, Lucia? Kumusta si Isa?" Naging seryoso ang mukha ni Lucia. "Hindi siya okay, Gabri. Halos hindi kumakain, hindi na ngumingiti, halos hindi na nagsasalita. Buong araw lang siyang nasa kwarto, yakap-yakap ang kunehong ibinigay mo sa kanya. Nakakadurog ng puso." Tumulo ang mga luha ni Gabriela. Hindi na niya napigilan ang sarili. Miss na miss ko rin siya. Hindi man lang nila ako pinayagang magpaalam." Tumingin muna si Lucia sa paligid upang matiyak na walang nakikinig, saka siya lumapit at bumulong. "May dapat kang malaman," mahinahon niyang sabi. "Kagabi, narinig kong nag-uusap si G. Rogelio sa kanyang opisina. Galit na galit siya. Paulit-ulit kong narinig ang pangalan mo. May binanggit siya tungkol sa isang patibong at isang relo." Napatalo ng puso ni Gabriela. "Isang patibong?" Hindi ako alam ang buong kwento, pero sa tingin ko, nalaman na niya ang ginawa ni Teresa. Kaninang umaga, bago ako umalis, nakita kong pinalayas niya si Teresa sa bahay. Magulo, sigawan, pagbabanta. Nag-eskandalo siya pero tinawag ni G. Rogelio ang seguridad. Kinaladkad siya palabas. Napatigil si Gabriela, hindi makagalaw sa bigat ng nararamdaman. Isang munting pag-asa ang sumiklab sa kanyang dibdib sa ideyang mapapatunayang inosente siya. Ngunit mabigat pa rin ang kahihiyan ng maling paratang. "Anong mangyayari ngayon?" tanong niya, higit sa sarili kaysa kay Lucia. "Ngayon, hinahanap ka ni G. Rogelio," sagot ni Lucia, marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. "Dumaan kanina si Rodrigo, ang abogado niya, nagtatanong-tanong. Mukhang desperado silang mahanap ka." Parang gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Gabriela. Gusto siyang hanapin ni Rogelio? Bakit? Para humingi ng tawad? Para alukin siya ng pera kapalit ng paglimot sa kahihiyan? Isang unos ng damdamin ang umikot sa kanyang dibdib, galit, pagkalito at lungkot. "Hindi ko alam kung gusto ko pa silang matagpuan ako, Lucia," mahina niyang sabi. Marahang pinisil ni Lucia ang kanyang kamay. "Naiintindihan kita, mahal. May lahat ka ng dahilan para magalit, pero isipin mo si Isabela, kailangan ka ng batang iyon." Ang marinig ang pangalan ni Isabela ay parang matalim na patalim na dumiretso sa puso ni Gabriela. Si Doña Carmela na nakarinig ng bahagi ng usapan ay lumapit at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Gabriela. "Anak," mabait niyang sabi, "minsan ang ating dangal ang nagtutulak sa atin sa mga pasyang pagsisisihan natin sa huli. Kung mahal ka ng batang iyon gaya ng sinasabi mo, marahil ay dapat mo munang pakinggan ang sasabihin ng lalaking iyon." Marahang tumango si Gabriela kahit sa loob-loob niya'y isang unos pa rin ng sakit at pagkalito. Iniabot ni Lucia sa kanya ang isang papel na may pangalan at lokasyon ng isang malapit na kafe kung saan maaari silang magtagpo kung sakaling magbago ang isip niya. Pagkatapos, sa isang mainit na yakap, nagpaalam ito. Ang natitirang bahagi ng araw ay tila lumipas na parang panaginip. Tinulungan ni Gabriela si Doña Carmela sa pagbebenta ng tamales sa palengke. Ngunit malayo ang kanyang isipan. Paulit-ulit niyang naiisip si Isabela na umiiyak tuwing gabi. Hinihintay ang awit bago matulog na hindi na kailanman dumating.
Inisip din niya si Rogelio na nalalaman ng katotohanan at nararamdaman ang parehong sakit at kawalan ng magawa na naramdaman niya noong siya'y pinaratangan. At naisip niya si Teresa pinalalaya sa mansyon, sa wakas ay tinanggal mula sa lugar na hindi naman talaga kanya. Habang palubog ang araw at unti-unting humuhupa ang ingay sa palengke, nagpasya si Gabriela. Hindi niya hahanapin si Rogelio, ngunit hindi rin siya tatakbo palayo. Kung tunay na nais nitong itama ang mga pagkakamali, siya ang hahanap sa kanya. At kapag dumating ang sandaling iyon, saka pa lamang siya magpapasya kung kaya ba niyang magpatawad. Ang hindi niya inaasahan ay ang napakabilis na pagdating ng sandaling iyon. Naglalakad siya pauwi sa isang tahimik na kalye nang huminto sa tabi niya ang isang makintab na itim na sasakyan. Dahan-dahang bumaba ang salamin sa likuran at naroon siya, si Rogelio Mendoza. Mukha itong pagod at lupaypay at ang tinig niya ay magaspang at nanginginig. "Gabriela," sabi niya, "pakiusap. Kailangan kitang makausap." Napatigil siya, kumabog ang kanyang puso sa dibdib. Ito ang lalaking pinalayas siya nang walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ang lalaking piniling maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katapatan. Ang lalaking naglayo sa kanya sa batang minahal niya na parang sariling anak. "Ano ang gusto ninyo, Ginoong Mendoza?" Malamig niyang tanong. Ginamit ang formal na titulo bilang panangga upang manatiling may distansya. Binuksan ni Rogelio ang pinto at bumaba. Hindi na siya ang dating mukhang kumpiyansa at hindi maabot. Mukha siyang pagod, tao, at wasak. "Alam kong hindi ko karapat-dapat ang oras mo," mahina niyang sabi. "Alam kong mali ang ginawa ko at halos hindi mapapatawad. Pero kailangan mong marinig ang katotohanan. Alam ko na ngayon ang ginawa ni Teresa." Tinitigan siya ni Gabriela, nanginginig ang tinig sa damdamin. "At ano ang mababago niyon?" tanong niya. "Mababawi ba niyo ng sakit ng pagtrato sa akin na parang kriminal? Mabubura ba nito ang mga gabing umiiyak ako? Iniisip kong bakit nangyari ito sa akin? Maibabalik ba nito ang pagkakataong dapat ay nagkaroon ako para magpaalam kay Isabela?" Yumuko si Rogelio. Tumimo ng malalim ang kanyang mga salita. "Hindi," amin niya, "wala nang makapagbabalik ng mga iyon. Naniwala ako sa taong hindi ko dapat pinagkatiwalaan at nasaktan ko ang mga taong hindi kailanman nararapat masaktan." "Mga tao?" mapait niyang tanong. "Si Isabela lang ang tunay na nasaktan. Ako'y isa lang empleyada." "Hindi mariing sagot ni Rogelio. Tuwirang tumingin sa kanyang mga mata. "Hindi ka kailanman basta empleyada lamang. Ikaw ang dahilan kung bakit ngumiti ang anak ko. Ikaw ang nagdala ng saya sa bahay na iyon. Ikaw ang naging iisang hindi nagbago, ang naging ilaw, at hinayaan kong mamatay ang ilaw na iyon dahil bulag at pagod na pagod akong makita ang katotohanan." Walang sinabi si Gabriela, bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. May bahagi sa kanyang nais sumigaw, umiyak, tumakbo palayo. Ngunit may bahagi rin sa kanyang naghahanap ng mga sagot. "Kumusta si Isabela?" tanong niya sa wakas, basag ang boses. "Hindi siya okay," sagot ni Rogelio, puno ng sakit ang tinig. "Hindi na siya naging pareho mula nang umalis ka. Siya ang nagsabi sa akin ng katotohanan. Nakita niya ang lahat, Gabriela. Nakita niyang inilagay ni Teresa ang relo sa bag mo." Napapikit si Gabriela. Ang imahe ng kanyang munting isa, nakakita ng pagtataksil, natatakot at nag-iisa, ay masyadong masakit. "Mas matapang siya kaysa sa ating lahat," bulong niya. "Gusto kanyang makita," sabi ni Rogelio, lumapit ng kaunti. "Miss na miss kanya. At ako, kailangan kong humingi ng tawad. Hindi lang bilang ama niya, kundi bilang lalaking nabigo sa'yo nung kailangan mo nang maniwala sa'yo." Dumilat si Gabriela at tiningnan siya ng mabuti. Sa ilalim ng papalubog na gintong liwanag, hindi na siya ang makapangyarihang lalaking dati niyang pinagsilbihan. Isa siyang taong pilit na kumakapit, puno ng pagsisisi.
Isang taong humihingi hindi lang ng kapatawaran, kundi ng ikalawang pagkakataon. At kahit masakit pa rin ng kanyang puso, kahit malayo pa sa paggaling ang sugat, alam ni Gabriela na kailangan niyang makita si Isabela. Kung hindi man para kay Rogelio, para sa batang hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya, mahina niyang sabi, pero huwag mong ipagkamaling pinapatawad na kita. Hindi pa ako handa, hindi pa. Tumango si Rogelio, halatang nagpapasalamat. Naiintindihan ko, at salamat Gabriela, tunay. Walang imik sumakay siya sa sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Hindi niya alam kung tuluyang mawawala ang sakit. Ngunit isang bagay, ang tiyak, kailangan niyang yakapin muli si Isabela. Sabihin dito na magiging maayos ang lahat. Habang bumibiyahe ang sasakyan sa lungsod, lumubog ang araw at pinintahan ang langit ng malalalim na kahel at malalambot na lilang kulay. Isang bagong yugto ang nagsisimula at wala ni isa sa kanila ang nakaalam kung saan ito hahantong. Dumaan sila sa bakal na tarangkahan ng mansyon at sinalubong si Gabriela ng dagsa ng mga alaala. Perpekto pa rin ang mga hardin, mainit pa rin ang mga ilaw sa loob. Sumasayaw pa rin ang mga fountain sa dati nitong ritmo. Ngunit may nagbago na sa loob niya. Hindi na siya ang babaeng umalis 2 linggo ang nakalipas. Ipinarada ni Rogelio ang sasakyan sa harap ng ingranding pasukan. Saglit silang nanatiling hindi gumagalaw. Mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan, puno ng hindi masabi-sabing damdamin. Bago bumaba, nagsalita si Rogelio. Tinanggal ko na ang governess na kinuha ni Teresa. Hindi siya matiis ni Isabela. At sa totoo lang, hindi na ako magtitiwala sa kahit sinong inirekomenda ng babaeng yon. Tumango lamang si Gabriela. Ayaw niyang pag-usapan ang mga kasambahay. Hindi ngayon. Ang mahalaga lang ay si Isabela. Pumasok sila at naglakad patungo sa pintuan. Sa loob, naghihintay si Carmen, bakas ang tensyon at damdamin sa mukha. Nang makita niya si Gabriela na puno ng luha ang kanyang mga mata. Miss Gabriela, bulong niya, nanginginig ang tinig. Pasensya na po. Dapat ipinagtanggol ko kayo. Alam kong hindi kayo magnanakaw, pero si Teresa... Hindi mo kasalanan, Carmen, marahang sabi ni Gabriela. Niloko niya ang lahat. Tumango si Carmen at tumabi. Paakyat na sana sila sa hagdan nang biglang may munting boses na tumawag mula sa itaas. Gabri, naroon si Isabela. Nakapaa, suot ang pajamang may kuneho. Gusot ang buhok, namamaga ang mga mata, ngunit ang mukha niya'y nagliliwanag sa isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa, mabilis siyang tumakbo pababa. Halos hindi pa naibubuka ni Gabriela ang kanyang mga bisig nang mahigpit na siyang yakapin ng bata. Gabri! Gabri! Alam kong babalik ka! Hinihiling ko kay Mami gabi-gabi na pauwiin ka niya. Parang sabay na nabasag at gumaling ang puso ni Gabriela. Mahigpit niyang niyakap ang bata, inamoy ang pamilyar na bango ng strawberry shampoo at naramdaman ang munting katawan nitong nanginginig sa iyak. Nandito na ako, mahal, bulong niya paulit-ulit na hinahalikan ang ulo ng bata. Nandito na ako at hindi na ako aalis. Tahimik na nakatayo si Rogelio sa hagdan, pinagmamasdan ang eksenang nagaganap sa ibaba. May nabuo siyang buhol sa lalamunan na lalong humihigpit sa bawat segundong lumilipas. Hindi pa niya kailanman nakitang kumapit si Isabela nang ganoon sa kahit kanino, kahit sa kanya. Ang ugnayan ng kanyang anak at ni Gabriela ay higit pa sa isang titulo ng trabaho. Isa itong bagay na totoo, dalisay, hindi mapaghihiwalay na pagmamahal. At muntik na niya itong sirain. Bahagyang bumitaw si Isabela sa kamarahang hinawakan ng mukha ni Gabriela gamit ang maliliit niyang kamay. Sinuri siya ng may pag-aalalang mga mata. Bakit parang malungkot ang mga mata mo, Gabri? Marahan niyang tanong. Galit ka pa rin ba kay Daddy? Sumulyap si Gabriela kay Rogelio na nakatayo malapit sa kanila, hindi gumagalaw,
tahimik na hinihintay ang kanyang sagot. Medyo malungkot pa rin ako, marahan niyang amin. Pero makita ka ulit isa. Napakasaya ko. Miss na miss kita. Miss na miss din kita, agad na sabi ng bata. Masama talaga yung isang babae. Ayaw niya akong pakainin ng cookies at nagagalit siya kapag kumakanta ako. Pero wala na siya ngayon, pinalaya siya ni Daddy. Yon ang narinig ko. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Gabriela at hinila siya papunta sa hagdan. Halika na, Gabri, ipapakita ko sa iyo ang drawing na ginawa ko. Tayong dalawa, humahabol ng mga paru-paro sa hardin. Itinago ko sa ilalim ng unan ko para walang kumuha. Hinayaan ni Gabriela ang sarili na hilahin. Sinundan si Isabela pataas ng hagdan habang si Rogelio naman ay naglalakad sa likuran nila. May paggalang ang distansya. Ang silid ni Isabela ay eksaktong tulad ng naaalala ni Gabriela. Malalambot na rosas na pader, mga estanting puno ng libro at laruan, at ang parehong kama na may kurtina kung saan niya ito kinakantahan gabi-gabi. Tumakbo si Isabela papunta sa kama at dumukot sa ilalim ng unan, inilabas ang isang nakatiklop na papel. Maingat niya itong binuksan at buong pagmamalaking iniabot kay Gabriela. Simple ang guhit, ngunit puno ng pagmamahal, dalawang figurang magkahawak kamay sa isang hardin, napapalibutan ng makukulay na paru-paro. Ang isa ay nakarosas na damit, ang isa na may nakaitim na damit na may puting tapis. Sa itaas nila nakasulat sa hindi pantay na mga letra ang mga salitang, "Gabri at ako, matalik na magkaibigan, magpakailanman." Ang mga luhang pilit pinipigilan ni Gabriela ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Ito ang pinakamagandang drawing na nakita ko, pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Pwede ko bang itago ito? Oo, para sa iyo yan, sabi ni Isabela na may malapad ng ngiti, para hindi mo ako makalimutan. Hinding-hindi kita makakalimutan, mahal ko. Kailanman, sagot ni Gabriela, idinikit ang drawing sa kanyang dibdib. Sa may pintuan, tahimik na nakatayo si Rogelio, pakiramdam niya'y isang tagalabas sa napakalambing na sandaling iyon. Marahan siyang naglinis ng lalamunan upang makuha ang kanilang pansin. Isabela, gabi na, sabi niya, oras na ng tulog. Pero kakarating lang ni Gabri, protesta ng bata. Pwede ba siyang matulog dito ngayong gabi? Please, Daddy, please. Tumingin si Rogelio kay Gabriela, naghahanap ng kahit kaunting senyales kung komportable siya sa ideyang iyon. Hindi siya tumingin pabalik, nakatutok pa rin ang pansin niya kay Isabela. Bumisita lang ako ngayong araw, marahan niyang paliwanag, pero pwede akong manatili hanggang makatulog ka. Ayos lang ba yon? Saglit na nag-isip si Isabela, saka tumango. Sige, pero kakantahin mo ang moon song at babalik ka bukas. Promise? Nagatubili si Gabriela. Ayaw niyang mangako ng bagay na hindi niya sigurado. Hindi rin niya alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Bago pa siya makasagot, marahang sumingit si Rogelio. Pag-uusapan natin yan bukas, mahal. Sa ngayon oras na ng tulog. Napabuntong hininga si Isabela at pumasok sa ilalim ng kumot. Umupo si Gabriela sa tabi ng kama habang si Rogelio ay tahimik na lumabas sa pasilyo. Malapit lang upang makarinig, ngunit hindi nang gugulo. Umakyat ang boses ni Gabriela sa isang banayad na himig, ang oyaying itinuro sa kanya ng kanyang lola. Tungkol ito sa pilak na buwan na nagbabantay sa mga batang natutulog, nagpapalayas ng bangungot at nagdadala ng payapang panaginip. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Isabela, may ngiting nakapahinga sa kanyang mga labi habang yakap ang stuffed bunny. Ilang minuto lamang, mahimbing na siyang natulog. Nanatili pa sandali si Gabriela sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang buhok, inaalala sa isip ang bawat detalye ng munting mukha. Sa wakas, marahan siyang tumayo at nagtungo sa pintuan kung saan naghihintay si Rogelio.
Tahimik silang bumaba ng hagdan at pumasok sa opisina ni Rogelio, isang silid na maraming beses nang nilinis ni Gabriela, ngunit hindi pa niya kailanman naupuan upang makipag-usap. Ikinumpas ni Rogelio ang kamay patungo sa isa sa mga upuang katad at nagsalin ng isang basong tubig para sa sarili. "May gusto ka bang inumin?" tanong niya. "Wala, salamat," mahinahong sagot ni Gabriela. Tumango siya at umupo sa tapat niya, inilapag ang baso sa mesang nasa pagitan nila. Isang hindi komportableng katahimikan ang pumuno sa silid, makapal sa damdamin at mga salitang hindi masabi. "Hindi ko alam kung paano magsisimula," amin ni Rogelio. "Paulit-ulit kong inisip ang sandaling ito, pero ngayong nandito ka na, parang kulang pa rin ang lahat." Naghintay si Gabriela, hindi mabasa ang ekspresyon ng muka. "Gumawa ako ng isang napakalaking pagkakamali," patuloy niya. "Naniwala ako sa taong hindi kailanman karapat-dapat sa tiwala ko at pinag-alinlangan ko ang isang taong nagbigay ng 3 taon ng katapatan at pagmamahal sa anak ko. Hindi ako nagtanong, hindi ko hinanap ang katotohanan. Basta na lang kita tinanggal. Parang wala kang halaga." Mababa at matatag ang boses ni Gabriela nang magsalita siya. "Bakit?" Tumingala si Rogelio, malinaw ang sakit sa kanyang mukha. "Pagkatapos ng lahat, 3 taon, talaga bang inisip mong kaya kitang pagnakawan?" Ibinaling ni Rogelio ang tingin pababa. Bumigat ang hiya sa hangin sa pagitan nila. "Sa totoo lang, sa kaibuturan ng loob ko, hindi," amin ni Rogelio. "Hindi ko talaga kailanman naniwala na kaya mong gawin ang ganong bagay. Pero pagod na pagod ako, lunod sa trabaho at sa lahat ng iba pa. Pumasok si Teresa sa buhay ko noong panahong mahina ako at sinamantala niya iyon. Kinumbinsi niya akong hindi raw tama na manatili sa bahay ang isang yaya na napakabata at napakalapit ang loob sa anak ko." Huminto siya, halatang nahihiya. May mga sinabi siya na hindi ko sana kailanman pinakinggan. "Anong klasing mga sinabi?" tanong ni Gabriela, bahagyang kumunot ang noo. Nag-atubili si Rogelio bago sumagot. Sabi niya, "May intention ka raw na malapit ka lang kay Isabela para mapalapit ka sa akin." Napatawa si Gabriela, isang tuyong, mapait na tawa. "At naniwala ka ron? Talaga bang inisip mong sinusubukan kitang akitin?" "Hindi ko alam kung ano ang inisip ko," pag-amin ni Rogelio, kinamay ang kanyang buhok. "Nalilito ako. Mapanghikayat si Teresa at masyado akong abala para makita ng malinaw ang mga bagay." Biglang tumayo si Gabriela, hindi na kayang manatiling nakaupo. Lumakad siya patungo sa bintana at tumitig sa hardin. Ang parehong hardin kung saan siya gumugol ng napakaraming masasayang hapon kasama si Isabela. "Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit?" sabi niya nang hindi lumilingon. "Hindi ang matawag na magnanakaw. Hindi ang matanggal sa trabaho ng walang kahit anong paliwanag. Ang pinakamasakit ay sa loob ng 3 taon, ibinigay ko kay Isabela ang puso ko. Tinrato ko siya na parang sarili kong anak. At sa huli, para sa'yo, isa lang akong empleyadang pwedeng palitan." Tumayo rin si Rogelio. "Hindi," mariin niyang sabi. "Hindi ka kailanman basta empleyada lang, Gabriela. Ang totoo, naging duwag ako." Lumingon siya, naguguluhan. "Ano ang ibig mong sabihin?" Lumapit siya ng isang hakbang. "Ibig kong sabihin, sa loob ng 3 taon, pinanood kitang mahalin ang anak ko sa paraang hindi ko alam kung paano. Nakita ko kung paano mo binigyan ng buhay at saya ang bahay na ito habang ako'y patuloy na nalulunod sa katahimikan. Ikaw ang pumuno sa papel ng inang nawala sa kanya at ginawa mo iyon ng walang pag-aalinlangan." Tumingin siya kay Gabriela, lalong lumambot ang tinig. "At marahil, hindi ganap na mali si Teresa sa isang bagay. May namamagitan sa atin, pero hindi iyon nagmula sa iyo, nagmula iyon sa akin." Napahinto ang tibok ng puso ni Gabriela. "Rogelio, hindi mo kailangang magsabi ng anuman," marahan niyang putol. "Wala akong hinihiling sa iyo. Kailangan ko lang maging tapat.
Karapat dapat ka roon. Hinayaan kong baluktutin ni Teresa ang aking paghusga dahil natakot akong harapin ang mga damdaming nagsisimula ko ng maramdaman para sa iyo. At sa halip na harapin yon, hinayaan kong sirain niya ang buhay mo. Iba na ang katahimikang sumunod, hindi mabigat, hindi rin mailap. Puno ito ng posibilidad, hindi tiyak, hindi binibigkas, ngunit malinaw na naroon. Nanatiling nakatayo si Gabriela, hinahayaang lumubog sa kanya ang kanyang mga salita. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat ng sandali sa nakalipas na 3 taon. Ang mga sulyap, ang maliliit na pag-aatubili, ang mga bahagyang paghipo, ang tahimik niyang presensya tuwing kasama niya si Isabela sa hardin. Ngayon, malinaw na ang lahat. Kailangan ko ng panahon, sa wakas ay sabi niya, para unawain ang lahat ng ito, para iproseso. Kunin mo ang lahat ng panahong kailangan mo, mabilis na sagot ni Rogelio. Isang bagay lang ang hinihiling ko. Ano yon? Bumalik ka para alagaan si Isabela, hindi bilang empleyada, kundi bilang taong bahagi ng pamilyang ito. May patas na kontrata at paggalang na dapat ay matagal mo nang natanggap. Kailangan ka ng anak ko, Gabriela, at kailangan kong malaman na inaalagaan siya ng nag-iisang taong tunay na nakakakita sa kanya. Matagal siyang tinitigan ni Gabriela, itinutulak siya ng kanyang dangal na talikuran ng lahat at huwag nang bumalik. Ngunit ang kanyang puso, lalo na ang bahaging hindi kailanman tumigil sa pagtibok para kay Isabela, ay nagsabi ng iba. Babalik ako bukas, sabi niya, para kay Isabela, para lang sa kanya. Tumango si Rogelio, tinanggap ang desisyon niya nang hindi pinipilit. Salamat, higit pa yun sa karapat-dapat sa akin. Paharap na sana siya sa pinto nang huminto siya at lumingon. Rogelio, oo, sa susunod na may mag-akusa sa akin ng anuman, inaasahan kong lalapit ka muna sa akin. Tanungin mo ako, huwag ka lang basta maniwala. At sa mga salitang iyon, umalis siya, iniwan siyang mag-isa, nababalutan ng bigat ng kanyang pagkakasala, ngunit may unang sulyap na ng ikalawang pagkakataon. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang tahimik na ritmo, isang masilang balanse ng rutina at distansya. Bumalik si Gabriela sa mansyon tuwing umaga, ibinubuhos ang kanyang pagmamahal sa pag-aalaga kay Isabela tulad ng dati. Ngunit pinananatiling maingat at propesyonal ang kanyang pakikitungo kay Rogelio. Iginagalang niya ang kanyang mga hangganan, nililimitahan ang sarili sa maiikling pagbati at maiikling balita tungkol sa kanilang anak. At dahan-dahan, muling namulaklak si Isabela, bumalik ang kanyang tawa, muli siyang sumasayaw sa hardin, kumakanta sa langit at masayang inuubos ang kanyang pagkain, para bang may muling nagbukas ng ilaw sa loob niya. Tahimik na pinanood ni na Carmen at Lucia ang pagbabago. Nagkakapalitan ng maiinam na sulyap tuwing makikita nila ang batang mahigpit na nakakapit kay Gabriela, o maririnig siyang sumisigaw ng gabri ng may dalisay na galak. Isang hapon, habang natutulog si Isabela, pumasok si Gabriela sa silid-aklatan upang ayusin ang mga aklat pambata. Palagi itong paborito niyang silid, matataas na istanting kahoy na puno ng mga nobela, gintong sinag ng araw na pumapasok sa malalawak na bintana, at mga upuang pelus na nagaanyaya sa iyo na malunod sa mundo ng mga kwento. Hindi niya narinig ang paglapit ni Rogelio hanggang sa magsalita ito mula sa pintuan. Mahal ng asawa ko ang silid na ito. Nagulat si Gabriela at lumingon. Naroon siya, nakasandal sa hamba ng pinto. Hindi nakasuot ng Amerikana, kundi magaan na pantalon na lino at puting kamiseta, nakataas ang manggas, mas relax kaysa sa nakasanayan niyang makita. Hindi ko sinasadyang gulatin ka, dagdag niya agad. Ayos lang, sagot niya. Hindi ko lang inaasahang may darating. Dahan-dahang pumasok si Rogelio, nilibot ng tingin ang mga estante na parang may hinahanap. Dito ginugol ni Valentina ang maraming oras, mahina niyang sabi.
Naniniwala siyang ang mga libro ay nagbubukas ng mga bintana patungo sa ibang buhay. Sinasabi niya na bawat kwento ay may itinuturo tungkol sa mundo o tungkol sa sarili mo. Ito ang unang pagkakataong hayagan niyang binanggit ang kanyang yumaong asawa. Palagi kasing nananatili sa katahimikan ng kanyang pangalan, parang multong walang gustong gambalain. Naipasa niya ang pagmamahal na iyon kay Isabela, marahang sabi ni Gabriela. Gabi-gabi, gusto niya ng bagong kwento. Isang mapanglaw na ngiti ang sumilay sa mukha ni Rogelio. Binabasahan niya si Isabela kahit hindi pa ito ipinapanganak. Sabi niya, makikilala raw ng sanggol ang kanyang boses pagdating nito sa mundo. Saglit silang nanahimik, hindi dahil sa ilang, kundi sa paggalang. Pareho nilang pinararangalan ang babaeng minsang nagbigay liwanag sa bahay na iyon. Pwede ba kitang tanungin? Sabi ni Gabriela. Siyempre, ano po ba siya bilang tao? Lumapit si Rogelio sa bintana. Ang tingin ay nakatuon sa hardin sa labas. Isa siyang liwanag, simple niyang sagot. Kapag pumasok siya sa isang silid, parang biglang lumiwanag ang lahat. May kakaiba siyang kakayahan na iparamdam sa mga tao na mahalaga sila. Wala pa akong nakilalang mas tunay na mabait kaysa sa kanya. Bahagyang nanginig ang kanyang tinig. Nang mamatay siya, parang dumilim ang mundo. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho para lang mabuhay. Pero sa paggawa niyon, napabayaan ko si Isabela. Hinayaan kong iba ang mag-alaga sa kanya habang ako'y nagtatago sa likod ng mga numero at pulong. Hindi ka masamang ama, biglang sabi ni Gabriela. Lumingon siya, nagulat. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko, paano mo nasabi iyan? Dahil nakita ko kung paano ka tumingin kay Isabela, sagot niya, kung paano lumiwanag ang mukha mo kapag ngumiti siya. Oo, nagkamali ka, pero hindi binubura ng mga pagkakamaling iyon ang pagmamahal mo sa kanya. Matagal siyang tinitigan ni Rogelio, may kung anong lumambot sa kanyang ekspresyon. Tunay kang kahanga-hanga, bulong niya. Ibinaba ni Gabriela ang tingin, naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Sa totoo lang ako, sabi ni Gabriela. Hindi tugon ni Rogelio habang lumalapit. Ang ginagawa mo higit pa sa pagiging tapat, matapos ang lahat ng pinagdaanan mo dahil sa akin, ang iba'y magiging malamig, mapait, pero ikaw, nakikita mo pa rin ang mabuti sa akin kahit ako mismo'y hindi ko na makita. Sandaling tinigan ni Gabriela ang kanyang mga mata, sa kamarahang umiling. Ang galit ay parang lason, sabi niya, inuulit ang dating payo ng kanyang ina. Ang nasasaktan lang ay ang taong nagdadala nito. Matagal ko nang natutunan na ang pagkapit sa galit ay hindi binabago ang nakaraan. Ninakaw lang nito ang kapayapaan ng kasalukuyan. Lumapit pa si Rogelio, napakalapit na naamoy niya ang pabango nito. Ang pamilyar na halong amoy ng espesya at kahoy na palagi niyang nakikitang nakaaaliw kahit kailan ay hindi niya inamin kahit sa sarili. Gabriela, ako, Gabri, nasaan ka? Parang kampanang bumasag sa katahimikan ang boses ni Isabela. Sabay na umatras ng isang hakbang sina Gabriela at Rogelio bago pa sumugod ang bata sa pintuan ng silidaklatan. Ayan ka pala, masiglang sabi ni Isabela, diretso sa mga bisig ni Gabriela. Ang ganda ng panaginip ko. Nagpunta tayo sa dagat at nagtayo ng malalaking kastilyong buhangin at sumama rin si Daddy. Lumuhod si Gabriela sa tabi niya at inayos ang isang hibla ng buhok sa mukha ng bata. Napakaganda namang panaginip niyan, mahal. Ano pa ang nangyari? Kumain tayo ng strawberry ice cream at pinanood ang paglubog ng araw. Tapos ikaw at si Daddy magkahawak kamay, tulad ng mga nanay at tatay ng mga kaibigan ko. Biglang tumahimik ang buong silid. Hindi tumingin si Gabriela kay Rogelio. Nakatuon ang kanyang mga mata sa inosenteng mukha ni Isabela at ngumiti siya. Talagang malikhain ang mga panaginip, maingat niyang sabi. Ngayon, paano kung magmeryenda tayo? Sa tingin ko, gumawa si Lucia ng paborito mo,
tsokolating cake. Oh! Sigaw ng bata, dessert na agad ang nasa isip. Tara na, tara na! Hinawakan niya ang kamay ni Gabriela at hinila ito palabas ng pasilyo. Bago tuluyang lumabas, sumulyap si Gabriela sa likod. Naroon pa rin si Rogelio sa tabi ng bintana, hindi mabasa ang mukha, pinagmamasdan silang umalis. Lumipas ang mga araw at may unti-unting nagbago sa pagitan ni Gabriela at Rogelio. Nawala na ang lamig. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi komportable. Ito'y buhay, may kuryente. Bawat sulyap ay may hindi sinasabi. Bawat di sinasadyang paghipo ay parang tanong na nakabitin sa hangin. Isang tahimik na gabi, matapos patulugin ni Gabriela si Isabela, bumaba siya upang kumuha ng isang basong tubig. Tahimik ang bahay, naliligo sa malalambot na anino ng mga ilaw sa pasilyo. Hindi niya inaasahang makikita si Rogelio sa kusina, nakaupo sa may counter, may kalahating basong kape, tila malalim ang iniisip. "Hindi ka makatulog?" tanong niya mula sa pintuan. Tumingala si Rogelio, bahagyang nagulat. "Matagal na akong hindi nakakatulog ng maayos," sabi niya. "Ikaw?" Marahan siyang nagkibit-balikat habang papalapit sa lababo. Sandaling pinagmasdan siya ni Rogelio, saka biglang nagtanong, "Pwede ba kitang tanungin?" "Depende," maingat niyang sagot. "Ano ang tanong?" "Naisip mo ba ang sinabi ko noong gabing iyon sa opisina?" Napatigil si Gabriela sa kalagitnaan ng galaw. Nakabitin ang bote ng tubig malapit sa kanyang mga labi. Siyempre pa, gabi-gabi niya itong iniisip. Hinahabol siya ng mga salita nito sa kanyang mga panaginip, sumisingit sa kanyang isipan sa mga sandaling hindi niya inaasahan. "Marami akong iniisip," sa wakas ay sabi niya. "Hindi talaga sagot yan. Iyan lang ang kaya kong ibigay sa ngayon." Tumayo si Rogelio at lumapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang sagabal. Walang biglang boses. Sila lang dalawa sa banayad na ugong ng kusina sa gabi. "Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman," marahan niyang sabi. "At alam kong hindi mo pa ako napapatawad. Baka hindi mo na rin kailanman mapapatawad. Pero kailangan mong malaman, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo, Gabriela." Mababa ang kanyang tinig, ngunit matatag. Hindi ito pagkalito o kalungkutan o maling pasasalamat. Ito'y isang damdaming matagal nang lumalago, tahimik, matiisin, at hindi ko na ito kayang balewalain. Parang huminto ang hangin sa paligid nila. Ramdam ni Gabriela ang malakas na tibok ng kanyang puso. "Rogelio, hindi ito tama." "Bakit hindi?" "Dahil yaya ako ng anak mo. Dahil hindi pa katagalan, inakusahan mo akong magnanakaw. Dahil hindi ko pa nang alam kung mapagkakatiwalaan pa kita." "Kung ganon, hayaan mong patunayan ko," sabi niya, marahang inabot ang kanyang kamay. "Hindi ako humihingi ng pagmamahalagad. Isang pagkakataon lang. Isang pagkakataong makuha ang tiwala mo, ang respeto mo, at balang araw marahil ang pagmamahal mo." Mainit ang kanyang kamay sa palad ni Gabriela. Tumingin siya sa kanilang magkahawak na mga daliri. May gumalaw sa kanyang dibdib, isang bagay na matagal na niyang pinipigil. Sa loob ng 3 taon, sinabi niya sa sarili na paghanga lang iyon, pasasalamat lang, na hindi totoo ang nararamdaman niya, na hindi iyon dapat. Ngunit ngayon, sa tahimik na lapit ng kusina, hindi na siya makapagsinungaling sa sarili. "Hindi ko alam kung paano gawin ito," bulong niya. "Ako rin," sagot ni Rogelio, "pero kaya nating alamin, magkasama." Ibinuhat niya ang isa pang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Pumikit si Gabriela, naramdaman ang huling mga pader sa kanyang puso na unti-unting gumuho. "Kung susubukan natin ito," marahan niyang sabi habang dumidilat at sinasalubong ang kanyang mga mata, "may kailangan akong hilingin sa'yo." "Anuman," agad niyang sagot. "Ipangako mo na hinding-hindi ka gagawa ng mga desisyon tungkol sa buhay ko nang hindi muna ako kinakausap." Tumango si Rogelio, matatag ang tingin. "Ipinapangako ko."
Huwag ka nang muling maniniwala sa salita ng iba kaysa sa akin, mariing sabi ni Gabriela. Kung may alinlangan ka, mga tanong o hinala, lumapit ka muna sa akin. Palagi, naiintindihan mo ba? Ipinapangako ko, agad na sagot ni Rogelio, walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Sa buhay ko isinusumpa ko. Tinitigan siya ni Gabriela, hinahanap ang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan o pagkukunwari sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita niya ay katotohanan at isang pananabik na sumasalamin sa sarili niyang damdamin. Kung ganoon, bigyan natin ito ng pagkakataon, marahan niyang sabi, kalmado, ngunit maingat ang tinig. Paisang hakbang lang muna. Ang nangiting lumitaw sa mukha ni Rogelio ay mas totoo, mas bukas kaysa sa anumang nakita niya noon. Dahan-dahan itong lumapit, nagbibigay ng sapat na espasyo para umatras siya, ngunit hindi niya ginawa. Nang tuluyang magtagpo ang kanilang mga labi, ang halik ay banayad at may pag-aalinlangan, nanginginig sa bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit may isang bagay sa dibdib ni Gabriela ang tila umayos. Parang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na nawawala ay sa wakas ay bumalik. Nang sila'y maghiwalay, kapwa sila hinihingal. Salamat, bulong ni Rogelio, idinikit ang noo sa kanya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Marahang ngumiti si Gabriela, pakiramdam sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming linggo na may nabunot na mabigat na pasan sa kanyang puso. Huwag mo muna akong pasalamatan, sabi niya, simula pa lang ito. At sa katahimikan ng kusinang iyon, puno ng amoy ng natirang kape at ng tunog ng sabay na tibok ng kanilang mga puso, ang dalawang taong pinaglayo ng mga kasinungalingan ay nagsimulang ilatag ang unang mga bato ng isang bagay na totoo, isang bagay na tapat. Pinintahan ng malalambot na rosas at gintong kulay ang langit nang magising si Gabriela kinaumagahan, may ngiti na agad sa kanyang mga labi. 2 buwan na ang lumipas mula sa di malilimutang gabing iyon sa kusina. 2 buwang puno ng dahan-dahang pag-usad, hindi binibigkas na pag-unawa at tahimik na pagmamahalan. May mga nakaw na sulyap tuwing almusal, mahahabang usapan matapos makatulog si Isabela, mga hapunang nauuwi sa pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa nakaraan, mga pangarap at takot. Tinupad ni Rogelio ang kanyang pangako na magdahan-dahan, hayaan si Gabriela ang manguna at huwag kailanman madaliin ang unti-unting namumulaklak sa pagitan nila. Umupo si Gabriela sa kanyang bagong silid, ang silid sa loob ng mansyon na inihanda ni Rogelio para sa kanya. Noong una, nag-atubili siyang tanggapin ito. Iniisip niya kung ano ang sasabihin ng mga tao. Ngunit malugod itong tinanggap ni na Carmen at Lucia, may mga ngiting puno ng init at pagsang-ayon. Matagal na nilang nakitang lumamig ang bahay at ngayon sa wakas bumabalik na ang init. Espesyal ang araw na ito, ika-6 na kaarawan ni Isabela. Ilang linggo nilang pinlano ang handaan sa hardin, hindi ang grande, kundi para lamang sa malalapit na kaibigan, ilang kaklase at mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nag-alok si Rogelio na kumuha ng event planner, mag-imbita ng mga entertainer at maghanda ng magagarang dekorasyon, ngunit marahang tumanggi si Gabriela. Hindi niya kailangan ng sirko, sabi niya. Kailangan lang niyang maramdaman na mahal siya. At pinagkatiwalaan ni Rogelio ang kanyang pasya, isang bagay na mas madalas na niyang ginagawa ngayon. Mabilis na naghanda si Gabriela at bumaba. Sa kusina, abala na si Lucia sa paghahalo ng mga sangkap para sa 3 leches cake na hiniling ni Isabela. Magandang umaga, Misha, sabi ni Lucia na may pilyang ngiti. Mukhang may isang taong nagising na nagliliwanag ngayon. Kaarawan ni Isa, natatawang sagot ni Gabriela. Siyempre, nagliliwanag ako. Sigurado akong iyon lang ang dahilan. Hindi na pinatulan ni Gabriela ang tukso. Nakisali siya kay Lucia sa paghahanda. Nagsabit ng mga banderitas, nagpalubo ng mga lobo
at inayos ang mga mesa sa lilim ng punong magnolia na itinanim ni Valentina nang malaman nitong buntis siya. Bago magtanghali, lumitaw si Rogelio na may dalang napakalaking kahon na balot sa makinang na papel. "Saan ko ito ilalagay?" tanong niya habang sinisipat ang hardin. "Doon," sabi ni Gabriela, itinuturo ang mesa ng mga regalo. "Ano ang binili mo sa kanya?" "Isang bahay manika," sagot niya na may proud na ngiti. "Nakita ko ito ilang buwan na ang nakalipas at hindi na siya tumigil sa pagkukuwento tungkol dito." Lumambot ang puso ni Gabriela sa kilos na iyon. 1 taon na ang nakalipas, ang Rogelio na kilala niya ay ipapagawa iyon sa isang assistant. Ang Rogelio ngayon, siya mismo ang gumawa. "Iba ka na," marahan niyang sabi. "Hindi," sagot niya lumapit ng kaunti, mababa ang tinig. "Ikaw ang dahilan kung bakit nagbabago ako." Pahahalikan na sana siya ni Rogelio nang biglang marinig ang masiglang boses ni Isabela mula sa loob ng bahay. "Gising na ako, party time na ba?" Sabay silang natawa at umatras, sakto sa pagtakbo palabas ng maliit na batang naka-unicorn na pajama. "Maligayang kaarawan, mahal!" sigaw ni Gabriela. Binuhat siya at tinabunan ng mga halik. "6 na ako," sigaw ni Isabela. Ipinapakita ang lahat ng daliri. "Malaki na yon, di ba? Super laki!" "Napakalaki," sabi ni Rogelio sumasabay. "Maligayang kaarawan, prinsesa ko." Ang handaan ay naging isang masayang alon ng tawanan, kulay at musika. Naghahabulan ang mga bata sa hardin, sumobra sa pagkain ng cake at salit-salitang binasag ang makulay na pinyata hanggang sa bumuhos ang candy sa damuhan. Kumikinang ang mga mata ni Isabela sa buong oras, puno ng saya at sigla. Napapaligiran ng kanyang mga kaibigan, ng mga nag-aalaga sa kanya at ng kanyang ama, buo na siyang muli. Bandang hapon, matapos manood ng pelikula ang mga bata sa loob ng bahay, tahimik na nagtungo si Gabriela sa isang sulok ng hardin. Tumayo siya sa ilalim ng punong magnolia, nilalanghap ang katahimikan, puno ang puso. Hindi niya narinig ang paglapit ni Rogelio hanggang sa marahan nitong hawakan ng kanyang kamay. Pinagkabit ang kanilang mga daliri. "Salamat," sabi niya. "Para saan?" marahang tanong ni Gabriela. "Para dito, sa pagbabalik ng saya sa bahay na ito, sa pagbibigay sa anak ko ng pagkabata na nararapat sa kanya, sa pagpapaalala sa akin kung paano maging amang kailangan niya." Isinandal ni Gabriela ang ulo sa kanyang balikat, hinayaang magpahinga sa ginhawa ng kanyang presensya. "Palagi ka namang ganong ama," bulong niya. "Nakalimot ka lang, nandito lang ako para tulungan kang maalala." Nanatili silang ganoon, tahimik, magkahawak kamay, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno. Si Rogelio ang unang bumasag sa katahimikan. "May gusto akong itanong sa'yo," sabi niya. "Ano yun?" "Gusto kong itigil na natin ang pagtatago." Bahagyang nanigas si Gabriela, ngunit hindi siya lumayo. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ito," sabi niya, itinaas ang kanilang magkahawak na kamay sa pagitan nila. "Ikaw at ako, tayo, 2 buwan na tayong nagpapanggap na parang walang ganito, na para bang dapat itong ikahiya, pero hindi. Ang nararamdaman ko para sa iyo, Gabriela, ito ang pinakatapat na damdaming naramdaman ko sa loob ng maraming taon." Umiwas ng tingin si Gabriela, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "May masasabi ang mga tao," mahina niyang sabi. "Sasabihin nilang sinamantala ko ang sitwasyon, na nilapitan kita dahil sa pera mo, na pinlano ko ang lahat ng ito. At ano naman kung magsalita sila?" Marahang putol ni Rogelio, iniikot siya upang humarap sa kanya. "Kailan ka pa nagpa-apekto sa iniisip ng mga taong hindi ka naman kilala?" "Hindi ito tungkol sa akin," sagot niya. "Tungkol ito kay Isabela. Ayokong makarinig siya ng masasamang tsismis o pagtawanan dahil sa atin." Marahang hinawakan ni Rogelio ang kanyang mukha, may lambing na nagpasikip sa dibdib niya. "Mahal ka ni Isabela, Gabriela. Nakikita ka na niya bilang bahagi ng pamilya natin.
Tuwing gabi, kapag pinapatulog ko siya, sinasabi niya kung gaano niya hinihiling na maging isang tunay na pamilya tayo. At ano ang sinasabi mo sa kanya? Sinasabi kong may mga pangarap na kailangan ng panahon, pero ang mga pangarap na tunay na mahalaga ay laging sulit hintayin. Napuno ng luha ang mga mata ni Gabriela. Buong buhay niya, sanay siyang humiling ng kaunti at tanggapin kung ano lang ang ibinibigay. Ngunit ngayon, may isang lalaking nag-aalok sa kanya ng bagay na hindi niya kailanman pinangahasang pangarapin kahit palihim. "Natatakot ako," amin niya sa halos pabulong na tinig. "Ako rin," sagot ni Rogelio kasing lambot ng kanya. "Pero mas pipiliin kong matakot na kasama ka kaysa magkunwaring ayos lang ako kung wala ka." Pagkatapos ay yumuko siya at hinalikan siya, banayad, mabagal. Sa ilalim ng punong magnolia na itinanim ni Valentina, maraming taon na ang nakalipas. At sa pagkakataong ito, hindi umatras si Gabriela ni hindi man lang lumingon kung may nanonood. Hinayaan niyang maramdaman, hinayaan niyang maniwala, hinayaan niyang magmahal. Naghiwalay sila nang marinig ang masayang tawa ng isang bata. Paglingon nila, nakita nila si Isabela ilang hakbang ang layo, nakangiti ng ubod ng laki. "Alam ko na," sigaw niya habang tumatakbo papalapit. "Alam kong mahal ninyo ang isa't isa. Matutupad na ang panaginip ko sa tabing dagat." Binuhat ni Rogelio si Isabela gamit ang isang braso at hinila si Gabriela papalapit gamit ang kabila. "Masaya ka ba, mahal?" "Super saya!" Masiglang sagot ni Isabela, mahigpit silang niyakap. "Ito ang pinakamagandang kaarawan sa buong buhay ko." Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang tahimik na pagbabago sa takbo ng bahay. Inayos ni Rogelio ang kanyang schedule, pinapaikli ang mga pulong, mas maraming ipinagkakatiwala upang makasama sina Gabriela at Isabela. Naging sagradong ritual ang hapunan, oras ng mga kwento, tawanan, at kung minsan mga usapang galing sa puso. Mas magaan ang pakiramdam ng bahay, mas mainit. Pinagmamasdan ito ni na Carmen at Lucia nang may damdamin, madalas na nagbubulungan na sa wakas ay muli nang nabubuhay ang tahanan, na ang saya ay bumalik na at mananatili na. Ngunit alam ni Gabriela na hindi kailanman umuusad ang buhay nang hindi sinusubok ang iyong lakas. Isang hapon, habang abala si Rogelio sa isang pulong sa itaas, biglang tumunog ang doorbell ng mansyon. Tinutulungan ni Gabriela si Isabela sa kanyang takdang aralin at hiniling kay Carmen na siya ang magbukas. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Carmen, bakas ang tensyon sa mukha. "Miss Gabriela," maingat niyang sabi, "may naghahanap po sa inyo." "Sino?" tanong niya. Nag-atubili ang kasambahay bago marahang sumagot. Sabi niya, siya raw ang ama ninyo. Napatigil si Gabriela, parang bumagal ang mundo sa paligid niya. Ang kanyang ama, ang lalaking umalis noong siya'y 10 taong gulang pa lamang. Ang lalaking naglaho ng walang salita, walang paalam. Ang parehong lalaking ipinagluksa ng kanyang ina gabi-gabi hanggang sa ito'y pumanaw. "Sabihin mong wala ako," mabilis niyang sabi, nanginginig ang tinig. "Nasabi ko na pong abala kayo," sagot ni Carmen. Pero nagpupumilit siya. Sabi niya, mahalaga raw, kailangan kanyang makausap. Sumikip ang dibdib ni Gabriela. "Ayos ka lang ba, Gabri?" tanong ni Isabela mula sa mesa. Pinagmamasdan siya. Huminga ng malalim si Gabriela at ngumiti ng marahan. "Ayos lang ako, mahal ko. Ipagpatuloy mo muna ang math mo. Babalik ako agad." Mabagal siyang naglakad patungo sa harapang bulwagan. Mabigat ang bawat hakbang. Doon, malapit sa pasukan, nakatayo ang isang lalaking nasa edad 60. Kulay abo na ang buhok, baka sa mukha ang paglipas ng panahon at pagsisisi. Ngunit ang mga mata ay hindi mapagkakamalian, katulad ng kanya. "Gabriela," sabi ng lalaki, marupok at basag ang tinig, "tingnan mo ang sarili mo, naging napakaganda mong babae, kamukha ng nanay mo." "Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya," malamig na sabi ni Gabriela. "Bakit ka narito?
Paano mo ako nahanap? Hinahanap kita sa loob ng maraming taon, Mija. Nang malaman kong pumanaw na ang nanay mo, sinubukan kitang hanapin pero wala ka na sa dati ninyong lugar. At ano ang biglang nag-udyok ng interes mo? Matalim niyang tanong. Hulaan ko, nalaman mong nagtatrabaho ako para sa isang mayamang lalaki at naisip mong humingi ng pera? Ibinaba niya ang tingin, lantad ang hiya sa bawat guhit ng kanyang mukha. Karapat dapat ako riyan, mahina niyang sabi. At higit pa, alam ko. Pero hindi ako pumunta rito para humingi ng anuman. Nandito ako para magpaliwanag, para humingi ng tawad. Wala nang dapat ipaliwanag, sagot ni Gabriela, marupok ang tinig sa lumang sakit. Iniwan mo kami, mag-isa akong pinalaki ng nanay ko. Pinagod niya ang sarili hanggang sa magkasakit para lang magkaroon ako ng kinabukasan. Habang ikaw, nasaan ka? 16 na taon at hindi ka man lang lumingon. Mas komplikado ang lahat kaysa sa alam mo, Gabriela. Marahan niyang simula. Wala akong pakialam, malamig niyang putol. Huli ka na. Sa sandaling yun, nabasag ang tensyon ng mahinang ugong ng sasakyang pumapasok sa driveway. Napalingon si Gabriela sa tunog. Nakauwi na si Rogelio. Dumating si Rogelio ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagpasok niya sa harapang pinto ng mansyon, bigla siyang napahinto. Sa bulwagan ay nakatayo si Gabriela, nag-aapaw ang luha sa kanyang mga mata, nakaharap sa isang lalaking hindi niya kilala. Matigas ang tindig ng katawan nito, maputla ang mukha. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Rogelio habang lumalapit, likas na inilalagay ang sarili sa tabi ni Gabriela. Tumigas ang kanyang tingin habang tinitigan ang lalaki. At sino ka? Ako si Ramiro Santos, marahang sagot ng lalaki. Ama ni Gabriela. Lumingon si Rogelio kay Gabriela para sa kumpirmasyon. Marahan at nanginginig siyang tumango. Tumigas ang tinig ni Rogelio. Sa tingin ko, mas mabuting umalis ka na. Halatang nababalisa siya sa presensya mo. Gusto ko lang makausap ang anak ko. Ayaw kanyang kausapin, igalang mo yon. Huling tumingin si Ramiro kay Gabriela, may pagsusumamo, marupok ang mga mata. Nakatuloy ako sa Central Hotel, room 203. Kung sakaling gusto mong makipag-usap, nandoon ako. Isang pag-uusap lang ang hinihiling ko, Gabriela. Isa lang. Pagkatapos noon, kung ayaw mo na akong makita kailanman, aalis ako. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at tuluyang lumabas. Nanatiling hindi gumagalaw si Gabriela hanggang sa mabasag ang kanyang pagkakatulala ng papalayong tunog ng taxi. Pagkatapos, bumigay ang matagal ng pinipigilang damdamin. Bumuhos ang luha habang umaahon ang mga taong itinagong dalamhati, pagkalito at pakiramdam ng pag-abandona. Lumapit si Rogelio at niyakap siya ng mahigpit. Nandito ako, bulong niya, hinahalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Hindi mo kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. At sa yakap na iyon, naramdaman ni Gabriela ang isang bagay na kailanman ay hindi pa niya naranasan. Ang matatag na ginhawa ng isang taong hindi tatakbo kapag naging mahirap ang lahat. Nang gabing iyon, ayaw dumating ng antok. Nakahiga si Gabriela sa kama, magulo ang isip sa mga alaala, luma at bago. Naghahalo ang imahe ng kanyang ama sa matagal nang nakalimutang sakit ng paglaki nang wala ito. Naalala niya ang pagod na mga mata ng kanyang ina matapos ang dobleng shift, ang tahimik na mga Pasko, ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina kapag akala nitong tulog na siya. Bandang 3:00 ng umaga, sumuko siya at bumaba para kumuha ng tubig, ngunit nadatnan niya si Rogelio na naghihintay na sa mesa sa kusina. Parang alam nitong darating siya. Ako rin, hindi makatulog, marahan niyang sabi habang itinutulak palapit ang isang mainit na tasa. Manzanilla. Umupo si Gabriela sa tabi niya at inakap ang tasa. Nakaaaliw ang init, ngunit buhol-buhol pa rin ang kanyang mga iniisip.
Hindi ko alam ang gagawin, amin niya. 16 na taon ko siyang kinamuhian. Inisip ko na ang lahat ng sasabihin ko kapag nakita ko siya ulit. At ngayon na nandito siya, parang hungkag lang ang nararamdaman ko. Ano ang sinasabi ng puso mo? Tanong ni Rogelio. Gulo-gulo ang puso ko, pabulong niyang sabi. May bahagi sa akin na gustong pakinggan siya. Gusto kong malaman kung bakit, pero may isa ring bahagi na natatakot na baka hindi sapat ang mga dahilan niya, na magiging isa lang itong palusot. Inabot ni Rogelio ang kanyang mga kamay. Minsan mo na akong binigyan ng ikalawang pagkakataon kahit hindi ko yon karapat-dapat. Tinuruan mo akong ang kapatawaran ay hindi tungkol sa pagbibigay katwiran sa sakit. Tungkol ito sa pagpapalaya sa sarili. Ang pagdadala ng ganoong poot, unti-unti ka lang nitong inuubos. Halos hindi marinig ang boses ni Gabriela. Pero iba ito. Bakit magiging iba? Nasaktan din kita, mahinang sabi niya. Tinalikuran kita noong kailangan mo ng kakampi. Pero binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon. Tingnan mo tayo ngayon. Paano kung nagbago rin ang ama mo? Paano kung ginugol niya ang lahat ng taong iyon sa pagsisisi, hindi alam kung paano itatama ang lahat? Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Paano kung may gusto lang siya sa akin? Paano kung nandito lang siya ngayon dahil sa'yo, dahil sa kung ano ang akala niyang mayroon ako? Kung ganoon, malalaman mo, kalmadong sabi ni Rogelio, pero kahit paano malalaman mo, haharapin mo siya, mababawi mo ang kapangyarihan. Matagal na nanahimik si Gabriela, pinoproseso ang kanyang mga salita. Marahil tama si Rogelio. Marahil ang closure ay hindi tungkol sa sagot, kundi sa pagtatanong. Marahil panahon na para bitawan ng sakit na matagal na niyang ginamit na baluti. Samahan mo ako, pakiusap niya. Hindi nagatubili si Rogelio. Sasama ako kahit saan, Gabriela, palagi. Kinabukasan, matapos ihatid si Isabela sa paaralan, dinala sila ni Rogelio sa Central Hotel. Nakaupo si Gabriela sa passenger seat, mahigpit ang pagkakapulupot ng kanyang mga daliri sa kanyang kandungan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang umaakyat sila sa ikalawang palapag. Huminto siya sa harap ng room 203 at marahang kumatok. Agad na bumukas ang pinto, parang naghihintay si Ramiro sa likod nito. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita si Gabriela, ngunit bahagyang nanlabo nang mapansin si Rogelio sa kanyang tabi. Dumating ka, sabi niya magaspang ang tinig. Salamat, Miha. Huwag mo akong tawaging ganyan, malamig na sabi ni Gabriela. Hindi pa. Tumango si Ramiro at tumabi. Pinapasok sila. Maliit at payak ang silid. Isang kama, isang mesa at isang maalikabok na bintanang tanaw ang iskinita. Sa ibabaw ng mesa ay may isang lumang kahong karton. Maupo kayo, alok ni Ramiro. Itinuturo ang 2 upuan. Umupo siya sa kama. Tatayo ako, sabi ni Gabriela, nakatiklop ang mga braso. May 10 minuto ka? Huminga ng malalim si Ramiro, waring nag-iipon ng lakas para sa katotohanan. Nang umalis ako, hindi dahil gusto ko, dahil wala akong ibang pagpipilian. Palaging may pagpipilian, mabilis na putol ni Gabriela. Hindi kapag may utang ka sa maling mga tao. Sabi niya, ibinaba ang tingin. Bago ko nakilala ang nanay mo, may bisyo ako. Pagsusugal, nawala sa akin ang lahat. Kahit matapos tayong ikasal, hindi tumigil ang nakaraan sa paghabol. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Isang araw, dumating ang mga lalaking pinagkakautangan ko. Tinakot nila kayong sasaktan. Ikaw at ang nanay mo. Wala akong pera, kaya nakipagkasundo ako. Maglalaho ako. Magtatrabaho para sa kanila. Babayaran ng utang. Pero kailangan kong putulin ang lahat ng ugnayan. Kapag lumapit ako, ipinangako nilang babalikan kayo. Napahinto ang hininga ni Gabriela, parang umikot ang mundo. At ngayon gusto mong paniwalaan ko iyan? Hindi ako inaasahan, sabi ni Ramiro habang tumatayo at lumalapit sa kahon. Pero may patunay ako.
Binuksan niya ang takip at inilabas ang mga bungkus ng lumang liham, kupas na litrato at mga piraso ng diaryo. Sa loob ng 16 na taon, nagpapadala ako ng pera sa pamamagitan ng mga kaibigan at tagapamagitan para may matanggap ang nanay mo. Hindi niya alam na galing iyon sa akin. Sinabi kong sabihing tulong ng gobyerno at nagsulat ako ng mga liham linggo-linggo. Hindi ko lang sila maipadala. Iniabot niya ang isang bungkos kay Gabriela. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang unang sobre. Magulo ang sulat kamay, ngunit puno ng damdamin. Minamahal kong Gabriela, ngayon ay 15 ka na. Sana'y nandun ako. Sana makita kitang ngumiti, lumaki. Sana ginamit ng nanay mo ang perang ipinadala ko para bilhan ka ng isang bagay na espesyal. Iniisip kita araw-araw, araw-araw. Tumulo ang luha sa papel habang binubuksan niya ang isa pang liham at isa pa, 12 ng sulat. Daang-daan, may maiikli, may mahahaba, lahat puno ng pananabik, sakit at pagmamahal ng isang amang bihag ng takot. Bakit ngayon? Tanong niya, basag ang boses. Bakit matapos ang lahat ng panahong ito? Nagniningning ang mga mata ni Ramiro dahil malaya na ako, nabayaran ko ang huling bahagi ng utang 6 na buwan na ang nakalipas. Simula noon, hinanap na kita. Nang malaman kong pumanaw na ang nanay mo, nabiyak ang kanyang tinig. Hindi man lang ako nakapunta sa burol niya, hindi man lang ako nakapagpaalam, at hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko roon. Nang hina ang tuhod ni Gabriela at agad siyang sinalo ni Rogelio, mahigpit na niyakap habang humahagulgol siya. Ang lahat ng inakala niyang totoo, bawat hinanakit, bawat paniniwala, ay unti-unting nabubuwag. Hindi sila iniwan ng kanyang ama dahil sa pagiging makasarili. Umalis siya dahil sa takot, dahil sa pagmamahal. Tumingin si Rogelio kay Ramiro, lumambot ang tinig sa damdamin. Bakit hindi mo sinabi sa asawa mo ang totoo? Bakit hindi mo sinabi sa asawa mo ang totoo? Marahang tanong ni Rogelio. Nagpakawala si Ramiro ng mapait, ngunit malambing na ngiti. Mabigat sa lungkot ang kanyang tinig. Hindi iyon maititago ni Marilu, lalo na kapag natatakot siya, sabi niya. Kung nalaman niya kung nasaan ako, gagawin niya ang lahat para hanapin ako at mailalagay sa panganib ka, Gabriela. Pinili kong hayaan siyang maniwalang iniwan ko kayo. Hinayaan kong kamuhian niya ako dahil ang galit niya ang patunay na buhay siya at ligtas. Humakbang palayo si Gabriela kay Rogelio at dahan-dahang lumapit sa kanyang ama. Tinitigan niya ito ng mabuti. Hinahanap ang kahit katiting na panlilinlang. Ang nakita lamang niya ay sakit, malalim na pagsisisi, at isang pagmamahal na hindi kailanman naglaho kahit matapos ang 16 na taon. Pinapatawad kita, marahan niyang sabi. Napatigil ang hininga ni Ramiro, na puno ng luha ang kanyang mga mata at dumaloy ang mga iyon sa kanyang mukhang hinulma ng panahon. Hindi ko karapat-dapat ang kapatawaran mo, Hija. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, pabulong na sagot ni Gabriela. Ginagawa ko ito para sa sarili ko at dahil iyon ang gugustuhin ni Mama. At sa sandaling iyon, nagyakap ang mag-ama, tinatawid ang bangin ng katahimikan at dalamhati na naghiwalay sa kanila sa loob ng mahigit 1 dekada. Tahimik na nakamasid si Rogelio, nagniningning ang mga mata sa damdamin, nagpapasalamat na masaksihan ang paghilom ng isang pamilya. Kinahapunan, nakilala ni Ramiro si Isabela. Pagkakita pa lang sa kanya ng bata, nagliwanag ang mukha nito sa pag-uusisa. At gaya ng dati, sa init ng kanyang loob, hinawakan niya ang kamay ni Ramiro at hinila ito patungo sa hardin, sabik na ipakilala ang kanyang mundo. Ito ang bahay manika ko, buong pagmamalaking sabi niya, at ito ang mga paru-paro ko. Kailangan mong pumunta sa susunod kong kaarawan, at sa Pasko, at araw-araw. Mula sa beranda, pinanood sila ni Gabriela ng puno ang puso, katabi si Rogelio. Salamat, bulong niya. Isinandal ang ulo sa balikat niya.
sa paghimok sa akin na pakinggan siya. Ngumiti si Rogelio at hinalikan ang kanyang sentido. Wala akong ipinilit, sabi niya. Pinaalala ko lang sa'yo ang alam mo na. Nang gabing yon, matapos makatulog si Isabela at makapahinga si Ramiro sa silid panauhin na ipinaghanda ni Rogelio, naupo ang magkasintahan sa labas, sa ilalim ng mga bituin, tahimik ang hardin, naliligo sa pilak na liwanag ng buwan. Sumandal si Gabriela sa tagiliran ni Rogelio, ang kamay niya ay nakapulupot sa kanya. May ibibigay ako sa iyo, sabi ni Rogelio, dinukot ang bulsa. Lumingon si Gabriela, bahagyang lumaki ang mga mata nang ilabas niya ang isang maliit na kahong pelus. Rogelio, bulong niya, kumabog ang puso. Napag-usapan nating dahan-dahan lang. Alam ko, sagot niya habang binubuksan ang kahon. Sa loob ay may isang maselang singsing na ginto, simple at elegante, na may isang kumikislap na diamante. Hindi kita hinihingan ng kasal bukas, sabi niya na may ngiti. Pero gusto kong malaman mo na buo ang loob ko. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong maging ina ka ni Isabela, hindi lang sa puso niya, kundi sa lahat ng paraan. Gusto kitang maging kapareha sa lahat ng daraanan. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriela at tumingin sa kanyang mga mata. Gabriela Santos, ipagkakaloob mo ba sa akin ang karangalang maging asawa kita? Tinitigan ni Gabriela ang singsing saka si Rogelio at pagkatapos ay ang malambot na liwanag mula sa bintana ni Isabela, kung saan ang munting anino ay halos hindi mapigilan ang tuwa. Oo, sabi niya, nanginginig sa saya ang tinig. Oo, papakasalan kita! Isinuot ni Rogelio ang singsing sa kanyang daliri at hinila siya sa isang halik na puno ng lahat ng kanilang pinasan, sakit, pag-asa, pagmamahal at pangakong bagong simula. Isang hiyaw ang bumasag sa sandali. Pumayag siya! Pumayag siya! Sigaw ni Isabela mula sa bintana, talon ng talon, magiging tunay na pamilya na tayo. Sabay na nagtawanan sina Gabriela at Rogelio habang ang kanilang anak, dahil iyon na siya ngayon sa lahat ng paraan, ay tumakbo pababa at niyakap silang dalawa sa isang hagikik at luhang yakap. At doon, sa hardin sa ilalim ng punong magnolia, liwanag ng buwan at puno ng tawanan, tatlong pusong minsang nabasag ang tuluyang naging buo. Isang milyonaryong nakalimot kung paano magmahal. Isang yaya na hindi kailanman inakalang mamahalin. At isang munting batang nangarap ng isang buong pamilya. Ang nakaraan, may mga peklat at pagsisisi ay naiwan na. Ang hinaharap ay naroon, hindi pa na isusulat, bukas, maliwanag. Ngunit ang kasalukuyan, ang sandaling ito ng pagkakaisa, paghilom at pagmamahal, iyon ang lahat. Pumikit si Gabriela, hinayaang bumalot ang kapayapaan. Dumating siya sa bahay na iyon bilang isang yaya. Nang gabing iyon, natulog siya bilang magiging asawa ng lalaking mahal niya, ina ng isang magandang batang labis siyang minamahal, at anak ng isang lalaking hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya kahit sa dilim. Minsan, napagtanto niya ang masayang wakas ay hindi mukhang engkanto. Minsan, mukha itong kapatawaran ni kalawang pagkakataon, mga di-perpektong taong piniling magmahal sa isa't isa kahit ano pa ang mangyari. At iyon naisip niya ang pinakamagandang wakas sa lahat.